Maraming OFW ang nagtatrabaho abroad, iniiwan ng pamilya, nagtitiis ng lungkot at nagpapakahirap araw-araw. Pero ang tanong ko sa iyo, bakit ganon? Nakalaki ang kita ng iba, bakit wala pa ring ipon? Bakit laging kulang? Bakit laging may utang? At bakit pag uwi sa Pilipinas nagsisimula ulit sa zero? Ang totoo, hindi lang problema ang sahod. Ang mas malaking problema ay ang 12 na toxic money habits ng mga Pilipino na unti-unting sumisira sa pera ng OFW at pamilya. Kung hindi mo ito babaguhin kahit mag-OFW ka pa habang buhay, mauulit at mauulit pa rin ang cycle na ito. Let's break it down. Welcome sa Waray Life Hacks. Kung bago ka sa channel na ito, layunin natin gawing simple ang mga bagay na akala mo komplikado, lalo na pagdating sa pera at buhay. Ang unang habit, walang plano sa pera. Ito yung ugali na hinahayaan mo na lang ang lahat, na parang magiging okay ka kahit walang plano. Ang halimbawa nito, padala ng padala kahit walang natitira. Isang OFW ang nagpapadala ng halos buong sweldo sa pamilya. Kapag tinanong kung may ipon siya, ang sagot niya, bahala na, may trabaho pa naman. Pero kapag nagkasakit o nawala ng trabaho, wala siyang sariling ipon. Walang budget, walang ipon, walang direksyon. Ang solusyon nito ay magplano, mag-ipon, maghanda para sa future. Hindi sapat ang sipag kung walang plano. Ang bahala na ay hindi diskarte. Minsan ito ay pag-iwas sa responsibilidad sa kinabukasan. Hindi sapat ang sipag kung walang plano. Ang pangalawang toxic na habit ay ubos biyaya, bukas na katunganga. Ang ibig sabihin nito ay ubos lahat ng pera pag may sahod. Pag may pera, gastos agad. Tapos pag naubos na, sakalang mag-aalala. Ito yung palagi lang sinasabi na deserve ko to, bahala na bukas. Ang halimbawa ng deserve ko to na mindset ay pagod sa trabaho kaya ginagantipalaan lagi ang sarili na bagong gadget, branded na gamit at gala. Walang masamang mag-reward sa sarili pero kung sobra, wala nang natitira para sa ipon. Ang problema nito ay wala kang ipon, puro utang, laging kulang. Ang solusyon nito ay dapat mag-ipon muna bago gumastos. Hindi problema ang maliit na sweldo. Ang problema ay walang kontrol sa gastos. Maraming kumikita ng malaki pero walang ipon dahil sa ubos bayaya na habit. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kita, kundi kung paano mo ito hinahawakan. Ang pangatlong toxic na habit ay sobrang padala sa pamilya dahil sa guilt. Ang pangatlong toxic na habit ito ay karaniwang sa mga OFW nangyayari. Lahat binibigay mo na sa pamilya kahit wala nang natitira sa iyo. Sa isip mo, kailangan kung bumawi dahil wala ako sa tabi nila. Ang halimbawa nito, nag-request, oo kaagad. Humingi ng bagong cellphone ng kapatid mo, binilhan mo agad. Nag-request ng dagdag allowance, ikaw naman padala agad. Kahit hindi planado sa budget, sige lang dahil sa guilt. Ang isa pang karaniwang na nangyayari sa mga OFW ay yung pasalubong lagi. Tuwing uuwi ka, kailangan may dalang maraming regalo. Kahit umutang pa, para lang hindi mapagsabihan o mapahiya. Dahil lang iba pinagsasabihan na porket nag-abroad ka lang, nagbago ka na. Sa habit na ito, nauubos ka, walang ipon, walang boundaries. Ang solusyon nito mag-set ng limit. Hindi lahat ng hiling kailangang ibigay. Hindi mo responsibilidad solusyonan lahat ng problema ng pamilya mo. Ang pagtulong ay tama, pero kung nauubos ka, hindi na ito pagmamahal, kundi self-sacrifice na walang limit. Tandaan nyo, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang patunayan ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Ang pang-apat na toxic na habit ay walang extra income. Ito yung iisa lang ang source of income mo at doon ka lang umaasa. Ito yung palagi mong iniisip na okay na to, may sweldo naman ako buwan-buwan. Ang halimbawa nito ay si Lisa, isang OFW. May day off siya every week, pero ginugugulang niya sa gala. Pwede naman siyang mag-sideline tulad ng pag-aalaga ng bata, pagluluto o online selling. Ang resulta nito, walang dagdag kita kahit may oras naman. Ito yung walang backup, mabagal ang pag-asenso. Ang solusyon nito ay maghanap ng sideline, mag-aral ng bagong skills.
Hindi habang buhay malakas ang katawan mo para magtrabaho abroad. Kung ngayon pa lang ay hindi ka na naghahanap ng paraan para kumita ng extra, baka dumating ang panahon na pagsisisihan mo ito. Ang sipag ay hindi sapat. Kailangan mo rin ng diskarte. Ang panglimang toxic na habit sa ating mga Pilipino ay hindi pinag-uusapan ng pera. Ito ay napaka-common sa ating mga Pilipino. Iniiwasan ang usaping pera sa pamilya. Yung bang may mindset tayo na bastos pag-usapan ng pera. Ang halimbawa nito, OFW na walang transparency sa pamilya. Nagpapadala siya buwan-buwan pero hindi niya sinasabi kung magkano lang ang kaya niya. Ang resulta nito, tumataas ang expectation ng pamilya. Ito yung walang plano, walang clarity, puro misunderstanding lang. Ang solusyon nito ay mag-open up ka at mag-set ng expectation. Hindi nakakahiya ang pag-usapan ng pera. Mas nakakahiya ang walang plano. Ang katahimikan sa usaping pera ay hindi respeto. Minsan ito ay pag-iwas sa responsibilidad. Ang perang hindi pinag-uusapan, nauubos na hindi namamalayan. Ang pang-anim na toxic na habit ng mga Pilipino ay umaasa lang sa OFW. Ito yung sitwasyon na umaasa na lang palagi sa padala ng OFW imbes na gumawa ng sariling paraan para kumita. Ito ay isang toxic na habit dahil nawawala ang sariling diskarte mo. Kapag sanay ka nang may sumasalo, hindi ka na nagsusumikap maghanap ng paraan. Ang halimbawa nito, lahat ng gastos ay inaasa na lang sa OFW. Yung kuryente, pagkain, tuition, pati luho. Lahat inaasa kahit kaya naman nilang mag-contribute. Hindi ATM ang OFW. Tao rin sila na napapagod, nasasaktan at may sariling pangarap. Kung lahat nakaasa sa kanila, isang problema lang, pwede nang gumuho ang buong pamilya. Ang tulong ay para umangat, hindi para umasa. Ang pangpitong toxic na habit ay umaasa sa swerte. Ito yung habit na umaasa sa biglang swerte para umasenso, tulad ng panalo sa loto, imbis na dumaan sa plano, diskarte at tamang paghawak ng pera. Bakit ito toxic? Dahil umaasa ka lang sa chance, hindi sa plano. Imbis na mag-ipon o mag-invest, umaasa sa swerte na hindi naman sigurado. Nasasayang ang pera sa paulit-ulit na taya. Maliit man kada taya pero kapag pinagsama-sama mo, malaking halaga na rin. Delayed ang pag-asenso mo habang naghihintay ng jackpot na papabayaan ng masiguradong paraan ng pagyaman. Ang halimbawa nito, isang OFW ang lagi bumibili ng lotto ticket kada sweldo. Iniisip niya palagi na malay mo ito na yun. Pero after ng ilang taon, walang naipon, walang investment, puro lang resibo ng loto. Hindi masamang tumaya paminsan-minsan, pero hindi ito dapat gawing plano sa buhay. Ang swerte ay bonus lang, hindi ito strategy para umasenso. Hindi swerte ang magpapayaman sa'yo, kundi disiplina. Ang pangwalong toxic na habit ay inggit at show off. Ito yung habit na gumagastos ka para lang makasabay o makahigit sa iba. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil ayaw mong malamangan o mapahiya. Gumagastos ka para sa validation, hindi pangangailangan. Bumibili ka para mapansin, hindi dahil kailangan mo. Nauuwi sa utang para lang makasabay sa lifestyle ng iba kahit hindi kaya ng budget mo. Yung bang fake success image. Mukhang mayaman sa labas pero sa loob walang ipon. Ang halimbawa nito ang tinatawag na lifestyle upgrade. Pag tumaas ang sweldo, tataas din agad ang gastos mo. Hindi iniisip ang ipon o investment. Ang isa pang halimbawa ay pasikat pag umuwi ng Pilipinas. Kailangan may bagong iPhone, maraming pasalubong at palibre sa barkada. Kahit hindi kaya, gagawin para hindi lang mapahiya. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa buhay ng iba. Ang nakikita mo sa social media ay highlight lang. Hindi mo nakikita ang utang, stress, at problema sa likod nito. Hindi mo kailangan magmukhang mayaman, mas mahalaga na tunay kang umaasenso. Ang pangsyam na toxic habit ay puro plano, walang gawa. Ito yung habit na ang daming plano, idea at pangarap pero walang aksyon. Lagi sinasabi na mag-iipon na ako, magsisimula na ako ng negosyo, next month na lang, pero paulit-ulit lang walang nangyayari. Maraming sayang na oras
Habang nagpaplano ka lang, may ibang umaasenso na dahil kumikilos sila. Walang progress, kahit gaano kaganda ang plano kung walang aksyon, zero pa rin ang resulta. Nagiging habit ang procrastination, nasasanay ka na sa mamaya na hanggang sa hindi na nagsimula. Ang halimbawa nito, sinasabi mong mag-iipon na ako susunod na sahod, pero pagdating ng sahod, gastos ka ulit, walang naitatabi. Hindi ka aasenso sa plano lang. Ang success ay hindi galing sa magandang idea, kundi sa consistent na action kahit maliit lang. Hindi ang plano ang magpapabago ng buhay mo, kundi ang ginagawa mo araw-araw. Ang pang-10 toxic na habit ay mahilig mangutang. Ito yung habit na kunting kulang lang, utang agad ang solusyon. Imbes na mag-adjust sa budget o maghanap ng paraan para kumita, utang ang unang naiisip. Nababaon sa utang, isang utang para bayaran ng isa pang utang, hanggang hindi ka na makalabas. Interes ang kumakain sa pera mo. Lalo na sa credit card o informal lenders, lumalaki ang bayaran mo. Stress at sirang relasyon kapag hindi nababayaran, nasisira ng tiwala ng pamilya at kaibigan. Ang halimbawa nito, umuutang ka para sa luho, nangungutang para makabili ng bagong gadget o panggala. Hindi necessity pero ginagawang dahilan ang deserve ko to. Hindi solusyon ang utang, pansamantalang lunas lang ito. Kung hindi mo aayusan ang spending habits mo, kahit gaano kalaki ang kita mo, mababaon ka pa rin. Kailangan lang dapat umutang para sa emergency gaya ng medical urgent needs, para sa investment na may return o gaya ng negosyo o edukasyon, hindi para sa luho o pagpapakitang tao. Ito yung dapat mong gawin. Mag-budget ng maayos, iwasan ng overspending, mag-ipon ng emergency fund para hindi utang ang takbuhan mo, maghanap ng extra income para hindi kulang ang pera mo, magkaroon ng disiplina sa sarili, matutong mag-delay ng gratification. Kung ang utang ang solusyon mo sa problema, mas lalaki lang ang problema mo. Ang pang-11 toxic na habits ay hindi marunong mag-budget. Ito yung pinaka-common na dahilan ng financial struggle. Ito yung sitwasyon na may kita naman pero laging kapos dahil walang plano kung saan napupunta ang pera. Bakit ko nasabi ito ay toxic na habit? Dahil walang control sa gastos. Kahit malaki ang sweldo, nauubos agad dahil walang alokasyon. Laging kulang ang pera, hindi dahil lang maliit ang kita, kundi dahil magulo ang paggastos. Walang ipon at emergency fund. Kapag may bigla ang gastos, utang agad ang solusyon. Ang halimbawa nito, pagkakuha mo ng sahod, gumala ka kaagad, nag-shopping, kumain ng masarap, padala, luho, sunod-sunod, halos wala nang natitira para sa ipon mo. Ang problema ay hindi lang kita, kundi disiplina sa pera. Kung hindi mo alam paano i-budget ang pera mo, kahit tumaas ang sweldo mo, mauubos pa rin ito. Ang pang-12 toxic na habit ay fiesta, birthday, spending culture. Ito yung kultura na kapag may okasyon, gaya ng fiesta, birthday, graduation, reunion, expected na magastos at bongga, kahit hindi kaya ng budget. Ang halimbawa nito, may OFW na tatrabaho sa Hong Kong, pinipressure ng kanyang pamilya dahil magbe-birthday ang kanyang kapatid. Kailangan niya magpadala ng malaking pera para lang sa debut ng kapatid. Ang resulta ay napipilitang mag-advance ang sahod sa amo niya para lang may maipadala sa pamilya niya na at parang walang masabi sa kanya. Pero ang totoong sitwasyon, maraming OFW ang nag-suicide sa ibang bansa dahil sa financial struggle at stress na binibigay ng kanilang sariling pamilya. Hindi sukatan ng pagmamahal ang gastos sa handaan. Mas mahalaga ang financial stability, walang utang, may ipon para sa kinabukasan. Itong tandaan ninyo, mas mahalaga ang maipon kaysa sa isang araw na saya. Hindi kailangan makipagkompetisyon sa ibang pamilya at dapat mong i-prioritize ang future over a one-day event. Ang tunay na selebrasyon ay hindi nasusukat sa dami ng handa, kundi sa kapayapaan ng walang utang pagkatapos. Hindi ka nilugmok ng trabaho mo, kundi ng mga desisyon mo sa pera. Change your mindset before it's too late. Kung may natutunan ka ngayon, i-like ang video na ito, i-share sa pamilya o kaibigan mo at mag-subscribe sa Waray Life Hacks para lagi kang updated sa mga simple
pero powerful life and money tips. At comment ka na rin kung anong mindset ang gusto mong i-break simula ngayon. Let's grow and learn together. Hanggang sa susunod na video, marami pong salamat.